hindi mo ako pinalalamon para sabihin mo ako, sigawan mo ako. Alam nyo, opinion ko lang to. Again, maraming may ayaw siguro nito. Pero ako, bilib na bilib ako kay Robin Padilla bilang isang senador. Ang sarap tignan yung hindi politiko pero senador. Ako, naintindihan yun. He's not playing politics. Tao siya, lalaki. Nandito, mapipilitan kang sumunod sa parliamentary rules o sa kung anumang rules of Senate. Bilang isang senador, is under whatever rules na meron sila. Pero wala akong nakitang binastos niya ever. On the contrary, most politicians, karamihan sa iba, puta, pagka nakaharap yung camera, kaya makikipagtalo sila. Ninigaw-nigaw kunwari, parang si Dick Gordon. Yung kinikwento ni Sir, nasa dulo ng dila ko yung pangalan niya. Dating chief ng Anti-Graft and Corruption ng panahon ni PRRD. Nasa dulo ng dila ko. Kwento niya, sigaw-sigawan ka niya, basus-basusin ka niya, tapos pag walang tao, pag kayo nila, kakamay-kamayan ka. Yun sa kanila ang professionalism sa politik, which is bullshit. Hindi mo insultuin, sisigaw-sigawan yung sino man, tapos biglang friends kayo, kakamayan mo sa likod. Sa tunay na buhay, di tinapak ka nung ganun. Diba? Sa tunay na lengguwahe ng tao, ng lalaki, sinapak ka nun. O nagpatayin na kayo nun. Diba? Nauso na lang kasi yung kasuhan ko na eh. Diba? Siga-sigaan ka, puta, pagka ikaw yung binira, magkakaso ka eh. Yun yung nakakainis dito sa Pilipinas eh. Putang ina ka, sisiga-siga ka dyan, kakalat-kalat ka. Pag yung walang muwang na tao, kinana ka, di ka naman inano mo, tapos kinana ka, puta, kakasuhan mo. Biglang ipapanakot mo, kaso na-observe ko yan, whether mayaman, professional, whether abogado, whether tambay, whether galing bilangguan na dating adik. Putang ina, asta-asta, pag kinana mo, mangkakaso raw siya, puta. Di ba gago? Diba? Pagka nanuntok ka ng tao, expect mo na masusuntok ka rin. At yung pag nasuntok ka nung ikaw yung nauna, pwede ka mamatay kung nabagok yung ulo mo. Pero hindi, homicide yun eh. Which is, homicide naman talaga. Kaya lang, dapat hindi. Ikaw yung nauna. Dapat pag binawian ka, puta, dapat sa akin lang yun. Hindi kasi ako nauuna na ano-ano ng tao eh. Pag hindi ka kinakanti, huwag mo kantiin. Diba? Hindi ka inaano eh. Ano ako natutuwa kay Robin? Merong tamang pagkalalaki na pinapakita pagkatao. Hindi yung mga educated, kunwari, demure, kunwari. Ito na, ginagamitan ka ng mga highfalutin words, binabastos ka pala. Diba? Professional, kunwari, mga ulul naman. Professional, kunwari, puta, ninanakawan yung bayan o kaya sinusuportahan mga rebelde ng bayan. Pumapatay sa kapwa Pilipino, nangingikil at nanggagasa sa mga tao sa probinsya. Puta na, di ba? Tapos palalabasin ang propaganda nila dito sa Maynila o propaganda nila kung saan. Professional, yung mga nagre-represent sa kanila sa... Yeah. It's frustrating. Diba? Tapos makikita mo sa mga ABS-CBN, Inquirer, yan, mga pinklawan po. Ano yan eh talagang, Kiko Pangilinan is professional. Professional what? Tangina, may nakita akong abogado dati, di ko na lang sasabihin yung pangalan. Tangina, napunta siya ng isang lugar, nagsisigaw siya ron. Sabi sa kanya ng isang tao ron, ba, attorney, nakakalalaki ka na. Pag kinana kita dito, patay ka na. Saka magkakaso yung pamilya mo. Sabi sa kanya. O ngayon, pag ininterpret yun ng mga walang utak, grave threats or light threats. Diba? Sa batas, no? May utak ka eh.
Pero kailangan iisipin mo rin, bakit ba siya nagbitaw ng gano'n? Na bakit ba niya binitawan yung gano'ng salita? Eh puta, ininsulto mo yung pagkalalaki niya. Kala mo, sino ka dun eh. Kala mo, mga, kala mo, mga alipin mo yung mga tao ron eh. Diba? Ninanakawan ka na ng pag-aari. Puta, gustong gusto kang paalisin dun. O gustong gustong kunin yung sayo. Eh, putang ina. Demure lang sila, demure. Tapos pag binirahan mo ng, tangin yan, ikaw yung bastos, sabihin. Dahil professional sila. Minsan kailangan mo ding, maaaring makuha niyo yung akin. Pero hindi ka sanay na dinaskol kita. Hindi ka sanay. Diba? Maaaring magtagumpay ka. Kaya lang, I know what you're doing. Diba? So, dito, merong nagwala akong border. Hindi ko sinasabing tama yung pagwawala. Alarm and scandal yun, gabing-gabi, nag-iingay ka, nagsisigaw ka. Sa pagsisigaw mo, may mga nasasabi kang threats. Diba? Kung ako yung ginanong-ganon niya at pwede ko siyang kasuhan, kakasuhan ko siya. Hindi ko naman siya inaano, ganun-ganunin niya ako. Kaya lang, sa pagkakataong inaintindihan ko siya, ba't siya nagagano? Kaya inaawat ko na lang siya, ayaw magpaawat sa akin eh. Ang tangkad. Nagiinit na rin yung ulo ko eh. Kaya lang marami na siyang problema eh. Sabi ko, si kuya na to hindi mo ako pinakikinggan. Si kuya na to. Bakit nga ba siya nagkaganon? Utang ina, isang beses dumalaw yung pamilya niya rito. May nagbato ng bote sa kanila, malapit sa kanila. Gusto ng patulan ng mga kamag-anak niya. Sabi niya, huwag na ho nating patulan. Alang kaya kay kuya. Sa akin, nahihiya sila sa akin. Hindi ko ba ma-appreciate yun? Na-appreciate ko yun. Tayo na mga sanggano sila pero nagpakita sila ng restraint. Na huwag nilang kanain yun. Binato sila ng bote. Sumunod. Pumarada siya dyan. Dumating kasama yung mga anak niya. Bata yung mga anak niya. Naisay bata, below 12 years old hanggang sa baby. May baby siya. Nagbato ng bote ron sa kanya. Prior to those two instances na nagbabato, meron time na palabas sila, mag-anak, nagpapatugtog ng pagkalakas sa kasinta. Madaling araw, nagdadadabog-dabog yung tao, nagbabasag ng mga bote doon sa kanya. And ang daming instances wherein yung tricycle niya binabalagbag para kainisan siya ng komunidad na hinaharang niya yung tricycle niya, hindi makadaan. Ako ang magte-testify na nakakadaan ng sasakyan doon, tinatabi niya naman. Binabalagbag ng tao, sinisira yung gulong niya. Perwisyo siya. So, sino paghihinalaan niya gumagawa nun? Hindi yung nakita niyang, wala man siyang ebidensya na yun ang gumawa ng mga perwisyo sa kanya. Pero nung binato siya ng bote ng ilang beses ng taong yun, tapos magtatanong-tanong siya, addict pala yung taong yun, di ba? Hindi siya masisi. Na, di ba? Dadaanin siya pa bato-bato, matanda na kasi medyo matanda na yung lalaki, gaganon-ganon siya. Mali yun. Puta, pag binira ka o kinumpronta ka, takot ka. Pag nambato ka ng bote, umarap ka dun. Hindi, nagbabato ka, tapos nagtatago ka rin kung ako masusunod, dapat pinagbabato ko ng bote yung bahay niya. Siya bato Paulanan ko siya ng bato illegal yun masama Pero hindi fair, di ba? Binato-bato ka ng bote, tapos puta, pagka kinumpronta mo, ikaw pa yung alarm and scandal. Ikaw pa yung, di ba? Okay? Naglalaro ang mga duwag na demonyo rito. Di man kaya humarap ng harapan na ganyan. Di ba? Hindi ko sinasabing tama yun. Hindi ko sinasabing kinukonsinti ko. What I'm saying is, I understand.